Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, Blessed Advent po sa inyong lahat. Ngayong mga panahong ito ay patuloy nating hinahanda ang ating sarili sa mga darating na Kapaskuhan. At sa ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Propeta Isaías, may isang napakagandang larawan na binigay sa atin si Propeta Isaías tungkol sa pag-asa at katatagan. Sabi niya sa kanyang pangitain, ang bayang matatag, ay parang isang matibay na muog. A strong fortress have we. Pero tignan ninyo ang kanyang katatagan. Iniisip kasi natin na kapag ang bayan ay matatag, o kapag ang lugar ay matibay, hindi napapasok. Hindi napapasok. Pero dito kakaiba. Sabi diya, sa bayang matatag, bayaang bukas ang pintuan upang makapasok ang matapat na bayan. Ganon pala ang katatagan.
ang katatagan ay hindi pagsasarado. Akala kasi natin minsan kapag matatag ka, kailangan saradong-sarado ka. Hindi ka masasalakay, hindi ka mapapasok. Hindi naman tayo magpapasalakay. Pero baka naman sa kaka-protekta natin, nagsasara na tayo ng pinto at puso. Ay, yung mga bayan at mga lipunan kasi minsan nagsasara sa kapwa. Akala naman nila magiging matatag sila sa pagsasara nila. Sa kakasara nila, nakukulong nila ang sarili nila sa sarili nilang pag-iisip, kultura, pag-uugali, na maaring bumubulok na sa kanila nang di nila napupuna. At ayaw nilang mapuna sila ng tao iba ang wika at kultura. Pero ang bayang matatag, tunay na matatag, handang magbukas, handang makipagkapwa sa kapwa, handang makita na kahit ang naiiba ay tao, ay kapatid. Bakit pwedeng magbukas ng pinto ang isang matatag na bayan? Nakalagay dito, nagtitiwala kayo lagi sa Panginoon. Siya ang tanggulang walang hanggan. Kaya handang magbukas sapagkat secure kay Lord. Yung taong ayaw magbukas, baka kasi insecure. Baka nai-insecure. Dadaanan nyo yan. Nako, may nakabantay pa sa nagwardya sa kanilang tarangkahan. Lalagyan pa ng mga kamera ang mga pintuan. Baka kasi hindi mabuting kapitbahay. Pero yung tao na mapagmahal, maunawain, at marunong makipagkaibigan, tignan nyo, bukas ang kanyang kalooban. Secure. Secure hindi sa pera niya, hindi sa tibay ng mga dingding niya. Secure kay Lord. Secure kay Lord. Alam niyo po, minsan, may isa akong nakitang bahay na pinabasbasan. At nakakaiba kasi ang nag-attend ng house blessing, yung kilala kong pulubi na kumakalat na nanghihingi sa mga iba't ibang bahay at sa amin sa simbahan. Yun yung nag-attend ng house blessing nitong bahay na ito. Mga ilan sila, mga 7 yata, na dumating sa bahay, no? At sumamang nagdasal sa pamilya na nagbabasbas. No, tinanong ko yung mga nakita kong taga-kalsada na, bakit kayo nandito? Ininbitahan kayo. Nagulat ako sa sagot nila. Sabi nila, taga rito po kami. Dito po uwian namin. Sabi ko, talaga? Napasama tuloy isip ko to sa may-ari ng bahay. Ba't parang di niya inaalagaan makasama niya sa bahay? Hinahayaan niyang gumala sa kalsada. Nalaman ko yung kwento.
na hindi man sila makatulog sa bahay nila, pinagbibigyan silang makigamit ng banyo, makitambay sa garahe, kahit sandali, at hinahainan ng pagkain. At bukas ang bahay nila sa mga taong taga-kalsada. Tinanong ko, hindi ba kayo nangangamba na baka kung anong gawin nila sa inyo? Hindi nyo naman kaano-ano, hindi nyo kilala. Sabi nung may-ari sa akin, Father naman, mga tao rin po sila. Ay, hiya ako sa sarili ko. Kasi kami nga sa simbahan, di namin magawa yung pagbubukas na kanilang nagagawa. Pero ito sila, secure. Hindi dahil marami silang pera, hindi dahil matibay ang mga dingding nila, hindi dahil may posisyon sila, kundi dahil malalim ang pananalig nila sa Diyos. Nakikita nila kahit sa mga taong taga-kalsada. Ikaw at ako, matatag ba tayo? Bukas ba tayo para sa kapwa? Manalangin po tayo ngayon. Panginoon, salamat po sapagkat pinatatatag mo ang aming mga puso at ang aming mga tahanan. Nawa sa aming matibay na pananalig sa iyo, magbukas kami sa kapwa-tao. Amen.